Mga mahal naming tagapakinig at tagapanood, ang himpapawid sa kanlurang Pasipiko ay umiinit na sa puntong nakakasakal na. Isang mapangahas na mensahe ang kalalabas pa lamang mula sa Tokyo na nagpapayanig sa mga koridor ng kapangyarihan mula Washington hanggang Beijing. Ang Hapon, isang bansang matagal nang kilala sa estratehikong pagpipigil sa loob ng maraming dekada, ay biglang nagbago ng anyo. Hindi na sila nagbibigay ng pangkalahatang diplomatikong pag-aalala. Sa halip, isang direktang babala na may amoy ng pulbura at nakapangingilabot na lamig ang ipinadala ng diretso sa mga pinuno ng Zhongnanhai. Kung mangangahas ang China na maglunsad ng digmaan laban sa Taiwan, hindi lamang manonood ang Hapon. Handa ang Tokyo na magpaputok at ang kanilang mga target ay ang mga higante sa karagatan ng Chinese Navy, ang mga aircraft carrier na Liaoning at Shandong. Ito ay tunay na isang pahayag na nagpatigil sa mga internasyonal na tagamasid militar. Ito ay nagmamarka ng isang kumpletong pagbabago sa diskarte sa pagtatanggol ng Hapon, lumilipat mula sa pasibong depensa patungo sa isang estado ng kahandaan para sa preemptive strike. Ang babalang ito ay inilabas sa gitna ng pag-iinit ng Taiwan Strait araw-araw para itong isang malamig na hampas sa ambisyon ng Beijing para sa hegemony. Ang mensahe ay napakalinaw, anumang pagtatangka na baguhin ang kasalukuyang kalagayan sa pamamagitan ng puwersa ay babayaran ng mismong pag-iral ng Chinese Navy Fleet. Agad na sumabog ang marahas na reaksyon mula sa China. Ang media at diplomatikong makinarya ng Beijing ay agad na gumanti. Tinatawag ang matigas na kilos na ito ng Hapon bilang dalisay na ilusyon at gawa ng mga sleepwalker na hindi alam ang kanilang sariling kakayahan. Ngunit mga mahal na tagapanood, tingnan natin ang likas na katangian ng mga banta na iyon. Sa likod ng balat ng agresibong pananalita, sa likod ng mga pahayag na ang Hapon ay magbabayad ng di mailarawang masakit na presyo, nakita ng mga bihasang strategic analyst ang isang kawalan ng kapanatagan, isang panginginig na hindi maitago ng Chinese Dragon. Una, bilang isang mamamayang Pilipino na may pagmamahal sa bayan, sana ay mag-ukol kayo ng isang segundo para mag-subscribe, i-click ang like button. Hindi lamang ito suporta sa nilalaman, kundi isang pagpapakita ng ating pagkakaisa para sa ating karagatan at soberanya. Bakit ang isang military powerhouse tulad ng China ay nagre-reek ng marahas at nawawalan ng kontrol? Hindi ba't ang mga malupit na banta na iyon ang pinakamaliwanag na patunay na talagang naramdaman ng Beijing ang init na humihinga sa kanilang likuran? Sila ay natatakot. Natatakot sila dahil napagtanto nila na ang strategic chessboard sa First Island Chain ay mabilis na nagbabago, isang singsing na bakal, isang tuloy-tuloy na naval battle array, ang tahimik na nabubuo sa harap mismo ng kanilang daanan palabas sa dagat. At ang Hapon, kasama ang nangungunang naval power nito sa mundo, ang pinakamatalim na sibat sa battle array na iyon. Habang ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng Tokyo at Beijing ay umaakit sa lahat ng mata, sa isa pang tahimik ngunit hindi gaanong mapanganib na pangyayari, naglunsad ang Taiwan ng isang strategic move na nagpagulat sa buong Southeast Asia. Ang administrasyon ng Taipei ay tahimik na naglalabas ng direktang pondo para patatagin at i-upgrade ang sistema ng mga base militar ng Pilipinas. Ito ay hindi isang gawa ng kawang-gawa o ordinaryong diplomasya. Ito ay isang make or break na hakbang na maingat na kinakalkula hanggang sa huling detalye. Kailangan nating lubos na maunawaan ang kontekstong ito. Ang Pilipinas ay hindi kailanman nawawala sa paningin ng China. Sa estratehikong geograpikal na lokasyon nito, na matatagpuan mismo sa katimugang daanan ng Taiwan at humaharang sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ay ang leeg na dapat hawakan o inyutralisa ng sinumang puwersa na gustong kontrolin ang Pasipiko. Mas nauunawaan ito ng Taipei kaysa kaninuman. Alam nila na kung babagsak ang Pilipinas, kung makontrol ng China ang katimugang pinto, ang Taiwan ay mapapalibutan sa lahat ng panig, ganap na maihihiwalay sa suporta ng mga kaalyado. Iyon ang dahilan kung bakit ang desisyon na magbuhos ng milyon-milyong dolyar sa pag-upgrade ng mga airstrip, pantalan at bodega sa mga hilagang isla ng Pilipinas ay isang all-in gamble ng Taiwan. Ginagawa nila ang teritoryo ng isang kalapit na bansa
bilang isang forward defensive line para sa kanilang sarili. Ito ay isang pagtatangka na patatagin ang pinakamahina na link sa First Island Chain na pumipigil sa pagpapalawak ng China sa timog. Kung mananatiling matatag ang Pilipinas, ang buong strategic calculation ng Beijing upang palibutan ang Taiwan ay mabibigo. Ang hakbang na ito ng Taiwan ay nagpapadala rin ng isang malakas na signal. Anumang plano na sakupin ang isla ay haharap sa paglaban hindi lamang mula sa hukbo ng Taiwan kundi mula sa isang mahigpit na nakakonekta na network ng depensa na mabilis na itinatayo. Ang geopolitical na laro ng chess ay lumawak na lampas sa Taiwan Strait, kumalat hanggang sa West Philippine Sea at inilalabas ang mga kalapit na bansa sa labanan. Opisyal na lumabas ang Taiwan mula sa pasibong depensa upang kunin ang inisyatiba gamit ang lakas ng pananalapi upang magtayo ng isang pader mismo sa lupain ng Pilipinas. At mga mahal na tagapanood, bilang tugon sa mga kalkulasyong iyon, ang sitwasyon sa lupa sa West Philippine Sea ay lumipat sa isang red alert status. Ang mga tumpak na pinagmumulan ng Maritime Intelligence ay nakumpirma ang isang pangyayaring walang katulad. 30 barkong pandigma ng China ang biglang sabay-sabay na lumitaw na pumapalibot sa West Philippine Sea. Ang bilang na 30 barkong pandigma ay hindi biro, hindi ito ordinaryong mga fishing boat o Coast Guard vessels kundi isang tunay na combat fleet. Sila ay gumagalaw sa isang estratehikong pormasyon ng pagkubkob tulad ng isang kawan ng lobo na humihigpit sa paligid ng biktima. Ang layunin ng Beijing ay napakalinaw, gawing kanilang bakuran ang internasyonal na dagat na ito, isang no-entry zone para sa lahat ng iba pang puwersa. Ito ay isang tahasang pagpapakita ng puwersa, isang direktang banta sa seguridad at soberanya ng Pilipinas at isang hamon sa internasyonal na batas sa harap mismo ng mga bansa sa rehiyon. Gayunpaman, ang paglitaw ng 30 barkong pandigma, gaano man nakakatakot, ay hindi ang pinakamasamang senaryo na nagpapatulog sa mga intelligence officer ng US, Hapon at Taiwan. Isang leaked military source ang nagpapahiwatig na maaaring isinusulong ng Beijing ang isang mas ambisyoso at mapanganib na plano, ang pagtatayo ng isang permanenteng surveillance station o sa madaling salita, isang military outpost mismo sa Scarborough Shoal. Ang Scarborough Shoal, ang pangalan na pamilyar na sa mga ulat sa pagtatalo sa WPS, ay isang lugar na may napakahalagang estratehikong posisyon. Ito ay matatagpuan wala pang 200 kilometers mula sa baybayin ng Luzon ng Pilipinas. Kung magtatagumpay ang China sa militarisasyon ng shoal na ito, magkakaroon sila ng permanenteng mata na nakatutok mismo sa gilid ng Pilipinas. Isipin na lang ang isang radar station na nakalagay doon na magbibigay daan sa Beijing na subaybayan 24 Timang 7 ang lahat ng takeoff at landing operations sa mga airbase ng Pilipinas kung saan may access ang militar ng US. Mas mapanganib pa, haharangan ng radar station na ito ang kanlurang daanan ng Taiwan na bubuo ng isang pangkalahatang blockade sa lahat ng maritime at air supply routes sa kaso ng labanan. Nangangahulugan iyon na ang likod-bahay ng Pilipinas, ang kanilang soberanong karagatan, ay mahaharangan ng isang dayuhang puwersa. Ang aksyon na iyon, ayon sa mga nangungunang eksperto sa militar, ay isang gawa ng pagpukaw na lumampas sa lahat ng red line, isang pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa na hindi matatanggap ng internasyonal na komunidad. Hindi nakakagulat na agad na nagbigay ng matinding reaksyon ang Estados Unidos. Pinalakas ng Pentagon ang mga reconnaissance flight, nagtalaga ng mga barkong pandigma upang manatiling naroroon sa lugar upang magpadala ng isang mensahe ng pagpigil. Sa loob ng mga command center sa Washington at Tokyo, itinaas ang alert level para sa West Philippine Sea. Kung sementohin talaga ng China ang Scarborough Shoal, papasok ang buong Southeast Asia sa isang dekada mahaba na panahon ng matinding military confrontation kung saan maaaring sumiklab ang panganib ng labanan anumang oras mula sa isang maliit na spark. Bumalik tayo sa babala ng Hapon. Bakit nangangahas ang Tokyo na magbigay ng ganoong nakakagulat na pahayag tungkol sa pagpapalubog sa mga Chinese aircraft carrier? Ang sagot ay nakasalalay sa estratehikong pag-unawa sa kaligtasan.
Patuloy na nagpapadala ang Beijing ng mga signal ng paghahanda na salakayin ang Taiwan at lubos na naiintindihan ng mga pinuno ng Hapon ang isang bagay. Kung babagsak ang Taiwan, ang Senkaku Islands at ang mahalagang maritime routes na nagpapagana sa ekonomiya ng Hapon ang susunod na target. Hindi naghihintay ang Hapon na atakihin sila, lumilipat sila sa proactive defense thinking. Ang pagpapalubog sa Liaoning o Shandong Carrier ay hindi na isang senaryo sa science fiction movie, kundi isang konkretong plano ng labanan sa lamesa ng mga general ng Japan Self-Defense Forces. Isipin na lang ang isang dambuhalang aircraft carrier, isang simbolo ng tumataas na kapangyarihan ng China na tinamaan at dahan-dahang lumulubog sa ilalim ng Pasipiko. Ito ay magiging isang kakilakilabot na psikolohikal na pagkabigla, isang hampas na magpapabagsak sa kalooban ng kalaban na lumaban. Iyon ang dahilan kung bakit nag-react ng galit ang China. Ang Global Times ng China ay walang humpay na binatikos ang Hapon, tinawag ang planong ito na kabaliwan, isang suicide act. Nagbanta sila na wawasakin ang Hapon kung mangangahas itong makialam. Ngunit mga mahal na tagapanood, sa military art, kapag mas malakas ang sigaw ng kalaban, mas agresibo ang banta, kadalasan iyon ang oras na sila ay nakakaramdam ng pinakamalaking kawalan ng kapanatagan. Alam nilang hindi madaling kalaban ang Hapon. Ang Hapon ay nagtataglay ng isa sa pinakamoderno at pinakamahusay na naval at underwater warfare forces sa mundo, ganap na may kakayahang gawing katotohanan ang mga babala. Ang prospect ng nasusunog na Chinese aircraft carrier ay hindi isang walang laman na pananakot. Ito ay isang pagpigil na mensahe na may bigat na 1,000 tonelada. Huwag makipaglaro sa apoy sa West Philippine Sea at Taiwan Strait. Ang pasensya ng mga pangunahing kapangyarihan sa rehiyon ay umabot na sa limitasyon. Ang China ay umuungol na parang isang mabangis na hayop na na-corner. Ang wolf warrior diplomacy na ipinagmamalaki ng Beijing na inilapat sa loob ng mahabang panahon ay tila nagkakaroon ng kabaligtarang epekto. Sa halip na takutin ang mga kalapit na bansa upang sumuko, itinutulak sila nito na maglapit ng maglapit na bumubuo ng isang mas mahigpit na alyansa sa depensa kaysa kailanman. Ang alyansang Hapon-US-Pilipinas ay unti-unting nagiging isang military vice na humihigpit sa lahat ng direksyon ng pag-atake ng China. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Kung mangangahas ang Beijing na maglunsad ng digmaan, haharapin nila ang presyon mula sa 3 direksyon ng sabay-sabay. Sa hilaga ay ang Hapon Fleet na may superior na anti-submarine at anti-ship warfare capabilities. Sa silangan ay ang napakalaking puwersa ng US Air and Navy. At sa timog ay ang mga base sa Pilipinas na pinatatag araw-araw. Walang daan pabalik, walang strategic vacuum na mapagsasamantalahan. Iyan ang bangungot na kinakaharap ng Chinese military planners. Ang pahayag ng China tungkol sa pagbabayad ng masakit na presyo ay, pagkatapos ng lahat, maaaring isang sigaw lamang ng desperasyon mula sa isang estratehiya na nabasa na, ngunit hindi rin tayo dapat maging kampante. Ang masakit na presyo na kanilang ibinabala ay maaaring magpakita sa maraming iba pang anyo, malakihang cyber attack, economic sabotage, o proxy conflicts sa gray zones. Ang laro ng trono sa West Philippine Sea ay pumasok sa mapagpasyang yugto at ang chessboard ay umiinit bawat segundo. Isa pang mahalagang detalye na nagpapalito sa mga analyst, bakit pinili ng Taiwan ang Pilipinas para sa military investment? Dahil ang mga hilagang isla ng Pilipinas, lalo na ang mga lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa US, ay ang ikalawang kritikal na linya ng depensa. Ito ang logistics hub, ang transshipment point, para sa gasolina at bala para sa anumang US intervention operation kung sakaling umatake ang Taiwan. Kung sumiklab ang labanan, kailangan ng mga US at Allied fighter jet ng lugar upang lumapag, mag-rearm at bumalik sa himpapawid. At ang lokasyong iyon ay hindi maaaring nasa nasusunog na Taiwan, kundi sa Pilipinas, ang pinakamalapit na ligtas na lugar. Ang paggasta ng Taiwan ng pera upang i-upgrade ang infrastruktura dito ay paghahanda para sa pinakamasamang senaryo. Bumibili sila ng insurance para sa kanilang sariling kaligtasan. Alam na alam ito ng China. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat construction activity sa Pilipinas
ay sinisilip ng husto ng mga satellite at reconnaissance vessels ng Beijing. Ang labanan ay hindi pa nagsisimula sa putok ng baril, ngunit ang labanan para sa logistics, para sa posisyon, ay nagaganap ng matindi. Isang bagong strategic stance ang nabubuo mismo sa daanan ng Pasipiko, kung saan ang bawat isla, bawat shoal, ay maaaring maging focal point ng isang world war. Gusto ng Washington na magkasama ang Taiwan at Pilipinas, pinagsasama ang pinansyal at teknolohikal na lakas ng Taipei sa geopolitical na posisyon ng Maynila upang magtayo ng pader upang harangan ang China. Hindi ito haka-haka sa papel, ito ang aktwal na bangungot na nagpapakaba sa Beijing. Kapag ang early warning radar system ng Taiwan ay konektado sa defense network sa Pilipinas, ang bawat galaw ng militar ng China ay malalantad. Ang elemento ng sorpresa, ang pinakamahalagang sandata sa modernong digmaan, ay hindi na makokontrol ng Beijing. Mga mahal na tagapanood, kung ang matitinding pahayag ng Hapon ay ang kaluluwa ng diskarte sa pagpigil, ang mga konkretong military assets na mabilis na inilipat sa Pilipinas ang katawan, ang tunay na kalamnan upang isakatuparan ang babalang iyon. Hindi lamang ito humihinto sa mga diplomatikong pangako, ang Tokyo ay gumawa ng isang praktikal na hakbang na nagpapayanig sa reconnaissance balance sa West Philippine Sea, ang paglilipat ng 5 TC-90 Strategic Reconnaissance Aircraft sa Philippine Navy. Huwag hayaang dayain ka ng katamtamang bilang na 5. Sa modernong digmaan, ang dami ng bala ay kung minsan ay hindi kasing halaga ng kakayahang makita ng maaga. Ang TC-90 ay hindi lamang propeller aircraft. Sila ay mga mata sa himpapawid, mga mobile intelligence gathering station na may kakayahang linisin ang fog ng digmaan. Dati, ang Pilipinas ay parang isang sundalo na may piring sa gitna ng malawak na karagatan, na may mga lumang patrol boat na may limitadong paningin sa horizon lamang. Ngunit ngayon, sa TC-90, ang kanilang paningin ay pinalawak ng 10 beses na sumasaklaw sa buong malawak na exclusive economic zone kung saan gumagala ang mga misteryosong Chinese fleet na puno ng pagpukaw. Ang batas ng kaligtasan sa larangan ng digmaan ng ika-21 siglo ay brutal. Ang sinumang makakita sa kalaban ng mas maaga ay mabubuhay. Ang sinumang matuklasan ng mas maaga ay ituturing na patay. Ang TC-90 ay nagbibigay sa Maynila ng kakayahang makita ng maaga, maaari nilang matukoy, hanapin, at iklasipika ang mga target na barko mula sa daan-daang kilometro ang layo na naglilipat ng real-time na data sa command center upang ang mga barkong pandigma na may missile ay handang magpaputok. Ito ay isang quantum leap sa combat capability. Ginagawa ang Pilipinas mula sa isang bulag na kalaban patungo sa isang mangangaso na may mga mata ng kuwago. Ngunit bakit napakagastos ng Hapon? Bakit nila inililipat ang mga mahalagang assets na ito sa ibang bansa? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa kabaitan o kawanggawa. Nakasalalay ito sa 2 salita, kaligtasan. Nauunawaan ng mga strategists sa Tokyo ang isang malamig na katotohanan: kung babagsak ang Pilipinas, ang first island chain na humaharang sa China ay ganap na masisira. Kung mangyari iyon, ang Pasipiko ay magbubukas ng pinto para sa Chinese nuclear submarine fleet na lumabas, at ang Hapon ay malalantad sa timog at magiging susunod na target na hindi mapagtatanggol. Ang Hapon ay gumagawa ng matinding pagkilos dahil ang Pilipinas ay ang buhay na kalasag, ang unang outpost na haharap sa sibat ng Beijing. Ang pagpapatibay sa Pilipinas ay ang paraan ng Hapon upang ipagtanggol ang sarili nito mula sa malayo. Ito ay isang regalo mula sa Tokyo, ngunit isa ring tahimik na babala na ipinadala ng diretsyo sa Zhongnanhai. Ang himpapawid ng West Philippine Sea ay hindi na magiging eksklusibong palaruan ninyo. Nilagyan namin ang tagabantay ng pinakamaliwanag na mga mata at walang lihim na pagkilos ninyo ang maitatago pa. Kung matatag ang Pilipinas, ligtas ang Hapon. Iyan ang ginintuang prinsipyo, ang kapalaran na nag-uugnay sa brutal na geopolitical game sa Asia, kung saan ang pagbagsak ng pinakamahina na link ay maaaring humantong sa pagbagsak ng isang buong defense system. At ngayon, ang pinakamahina na link na iyon ay pinatatag na ng bakal. Isipin ang senaryong ito. Sa himpapawid ng Pasipiko, ang FA-50 fighter jets ng Pilipinas ay umuungal.
Lumilipad ng magkatabi kasama ang FA-1 Super Hornet fighter jets ng US Navy. Sa ibaba ng malalim na asul na dagat, ang mga modernong patrol vessels ng Jose Rizal class ay sumasabay sa mga alon, tumatawid sa pormasyon ng mga kahina-hinalang barko. Ang mga baril ay handa ng magpaputok. Hindi na ito propaganda fiction, kundi ang unti-unting nabubuong aktwal na imahe ng isang tumataas na sandatahang lakas ng Pilipinas mula sa abo ng pagpapabaya. Tapos na ang panahon na ang Pilipinas ay nagtataglay lamang ng mga kalawangin na barko mula pa noong World War II, mga lumang sandata na simboliko lamang. Sa kasalukuyan, ang lahat ay nagbabago ng napakabilis. Ang daloy ng military aid mula sa Hapon, ang mga espesyal na combat training package mula sa US, at ang mekanismo ng pagbabahagi ng lihim na intelligence mula sa Quad Alliance ay ginagawang isang nakakatakot na puwersa ang Philippine military, isang kailangang-kailangan at hindi maaaring malitin na piraso sa defense system ng rehiyon. Ang pag-angat na ito ay hindi nagmumula sa mabuting kalooban ng mga kapitbahay, kundi mula sa apurahang pangangailangan ng estratehiya. Walang nagpapansin sa mahina, nauunawaan ng lahat ng pangunahing kapangyarihan na upang maiwasan ang digmaan, kailangang maghanda para sa digmaan mismo sa frontline. Gayunpaman, mga mahal na tagapanood, habang ang mga kaalyado ay mabilis na nag-u-upgrade ng kanilang mga kalasag at baluti, ang kalaban sa kabilang panig ay hindi rin tumitigil. Nagpapatupad sila ng mas masama at mapanganib na mga hakbang. Sa pagkakataong ito, hindi sila dumarating ng paisa-isa. Dumarating sila sa napakalaking dami, nagdadala ng mensahe ng tahasang pananakot, kinumpirma ng pinakabagong reconnaissance reports ang isang nakakagulat na pangyayari, 30 barkong pandigma ng China, ang sabay-sabay na lumitaw sa West Philippine Sea. Pakipakinggan ng mabuti, 30 barkong pandigma, hindi ito isang grupo ng mga naligaw na fishing boat. Ito ay isang malaking combat fleet na maingat na inorganisa, alinsunod sa swarm tactics. Ang taktika na ito ay hindi gumagamit ng firepower upang agad na sirain, kundi ang dami upang magdulot ng kalituhan, magbigay ng matinding psikolohikal na presyon at pahinain ang mga patrol forces ng kalaban. Ang mga barkong ito ay hindi nagpapaputok, ngunit ang kanilang presensya ay mas nakakatakot kaysa sa tunog ng putok ng baril. Sila ay gumagala, humaharang at pumipilit sa hangganan ng soberanya na lumilikha ng isang nakakasakal na pagkubkob. Naglalaro sila ng cat and mouse, hinahamon ang pasensya at bakal na ugat ng mga marino ng Pilipinas. Ang layunin ng Beijing ay lumikha ng pagkapagod, pinipilit ang kalaban na magkamali o pumayag na umatras dahil hindi na makayanan ang presyon. Ito ay isang digmaang psikolohikal kung saan ang sinumang unang kumurap ay matatalo. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Ngunit mga mahal na tagapanood, ang paglitaw ng 30 lobo na barko na iyon ay ang ibabaw lamang ng tip ng iceberg. Ang tunay na nakakatakot na bagay, ang bagay na nagpapawis ng malamig sa mga general sa Maynila at Washington, ay nagmula sa babala ng dating Supreme Court Justice ng Pilipinas, si Antonio Caprio. Si Justice Caprio, isa sa pinakamatalinong strategic mind sa isyu ng WPS, ay nagbigay diin sa isang kasalukuyang panganib. Maaaring tahimik na naghahanda ang China na magtayo ng isang radar station o isang permanenteng surveillance base mismo sa Scarborough Shoal. Kung magaganap ang bangungot na senaryong ito, ang WPS geopolitical landscape ay magbabago ng permanente. Ang Scarborough Shoal ay hindi lamang isang walang buhay na bato. Ito ay malapit sa lalawigan ng Zambales ng Pilipinas, ilang daang kilometro lamang mula sa mainland. Kung magtatayo ang China ng long-range radar station doon, magkakaroon sila ng mata na tumitingin ng diretsyo sa silid-tulugan ng Pilipinas. Ang bawat galaw ng barko, bawat paglipad mula sa Clark Air Base, bawat exercise sa Subic Bay, lahat ay mahuhulog sa surveillance screen ng Beijing. Hindi na ito banta mula sa malayo. Ito ay direktang kontrol. Ang bawat Chinese ship na lumalabas ngayon ay isang brick para sa estratehiya ng pagkain ng mulberry na unti-unting kumakain sa soberanya ng kapitbahay. Kung walang matinding pagpigil ngayon, ang Scarborough Shoal ay maaaring maging ikalawang Fiery Cross Reef,
isang hindi malalampasan na military fortress na nakatanim mismo sa puso ng WPS na ginagawang bakuran ng isang bansa lamang, ang internasyonal na dagat. Isipin ang lakas ng 100 networked radar station na nakalagay sa Scarborough Shoal, walang bakal na ibon ang lilipad mula sa Luzon nang hindi natutuklasan. Walang submarine ang aalis sa daungan nang hindi sinusubaybayan. Ito ay ang pag-agaw ng military self-determination. Ang lahat ng elemento ng lihim, ang pinakamahalagang sandata sa depensa, ay aalisin ng China sa Pilipinas. Nagbabala si Justice Antonio Caprio. Kung magtatayo ng base ang China doon, hindi na nila kailangang magpaputok. Kokontrolin nila ang buong hilagang WPS sa pamamagitan lamang ng pagkakita sa lahat. Sa modernong combat era, ang impormasyon ay kapangyarihan. Ang sinumang nagtataglay ng impormasyon ay nagtataglay ng tagumpay. Kaya, ang Scarborough Shoal ay naging isang red line na hindi maaaring ikompromiso. Kapag banta ang red line na ito, hindi na maaaring manatiling tagamasid ang mga kaalyado ng Pilipinas. Agad na ipinakalat ng US ang pinaka-advanced na electronic reconnaissance assets malapit sa lugar. Pinapabilis ng Hapon ang pagbibigay ng maritime surveillance radar systems sa Maynila. Nauunawaan nila na kung mawala ang Scarborough Shoal sa China, ang buong Southeast Asia ay mahuhulog sa isang nakakasakal na stranglehold at ang kalayaan sa paglalayag ay magiging isang konsepto lamang ng nakaraan. Ito ay isang make or break na laro ng chess, walang puwang para sa pagkakamali. Ang lahat ng mata, mula Tokyo, Washington, hanggang Maynila, ay nakatutok sa Scarborough Shoal nang may matinding atensyon. Ang plano ng China ay hindi na isang lihim, ang kanilang ambisyon ay napakalinaw, manalo ng hindi lumalaban. Iyan ang pilosopiya ng Sun Tzu na inilapat sa ika-21 siglo. Ang sandata na pinili ng Beijing ay hindi agarang nakamamatay na bomba at bala, kundi ang dami, ang mga white-hulled vessels, ang nakakasakal na presyon ng gray zone tactics. Nagpapadala sila ng mga puwersa ng mga Peking fishing fleets, mga maingat na sinanay na maritime militia units na nagkukunwari bilang inosenteng mangingisda. Sila ay gumagala sa strategic formation, nanggugulo, nananakot, umaangkin ng puwang, at nagpapalayas ng mga mangingisda ng ibang bansa mismo sa kanilang soberanong karagatan. Hindi sila nagpapaputok upang maiwasan ang pagbibigay ng dahilan sa US para sa military intervention, ngunit ang kanilang mga aksyon ay mas mapanganib kaysa sa hayag na digmaan. Unti-unti nilang kinakain ang kalooban, pinapagod ang mga patrol forces, at lumilikha ng fait accompli. Ngunit naniniwala ang Beijing na sa ganitong masama na gray zone tactics, mapipilitan nila ang mas maliliit at mas mahihinang bansa na umatras sa takot at tanggapin ang kanilang dominasyon bilang kapalaran. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali ang Beijing. Masyadong minaliit nila ang determinasyon ng Pilipinas at ang lakas ng mga military alliances. Nakalimutan nila na sa likod ng Pilipinas ay hindi na isang vacuum ng kapangyarihan. Ang US-Philippines Mutual Defense Treaty ay na-activate sa pinakamataas na antas ng pagpigil. Sa tuwing isang nuclear aircraft carrier tulad ng USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson o USS Nimitz ang lulutang sa pinagtatalunang dagat, dala ang nakamamatay na kapangyarihan ng isang buong bansa. Ang buong Chinese Swarm Fleet ay biglang nagiging maliit at napipilitang magpalit ng direksyon, kumakalat na parang bubuyog. Bakit? Dahil ang absolute power ay hindi nagsisinungaling. Ang isang US aircraft carrier ay nagdadala ng isang carrier air wing na may 12-dosenang F/A-11 Super Hornet fighter jets, Growler electronic warfare aircraft, at E-2D Hawkeye early warning aircraft. Ang firepower ng isang barkong ito ay sapat na upang mapantayan ang buong Air Force at Navy ng isang medium-sized na bansa sa loob lamang ng ilang oras. Walang sinuman, kasama na ang China, ang mangangahas na hamakin ang tigre sa pamamagitan ng paghipo sa US aircraft carrier na nangangahulugang pagbubukas ng pinto ng impyerno sa isang buong paghaharap na hindi handa ang Beijing na harapin ang mga kahihinatnan. Ang gray zone ay ang taktika na ginagamit ng malakas upang mambuli ang mahina at nag-iisa. Ngunit kapag lumitaw ang anino ng American Eagle at Japanese Samurai, ang gray zone na iyon ay agad na nagiging matingkad na pula.
Maaaring sumigaw ang China sa mga diplomatikong channel na ang Hapon ay magbabayad ng masakit na presyo na ang US ay naglalaro ng apoy. Ngunit sa loob ng mga underground command bunker sa Beijing, ang mga talagang nag-aalala at pinagpapawisan ng husto ay sila. Dahil ang Hapon ay hindi na nag-iisa at ang Pilipinas ay hindi na mahina, isang tatlong-tiered, matalas at malamig na strategic vice ang nagsimulang humigpit. Mula sa hilaga, ang Japanese Izumo-class helicopter destroyer na ngayon ay nagbago sa isang light aircraft carrier ay nagdadala ng mga multo ng himpapawid. Ang F-35B stealth fighter jet, ito ang game changer na sandata. Ang F-35B ay maaaring lumipad ng patayo, tumagos sa makapal na network ng radar ng China na parang naglalakad sa walang tao at maglunsad ng tumpak na preemptive strike sa mga nerve center ng command ng kalaban nang hindi nalalaman ng kalaban hanggang sa tumama ang bomba sa target. Kung sumiklab ang digmaan, ang pinakamasamang senaryo para sa Beijing ay matatalo sila bago pa man nila mapagtanto na sila ay inaatake. Hindi mag-aalerto ang radar, hindi magti-trigger ang S-400 air defense missile, magkakaroon lamang ng katahimikan at pagkatapos ay pagkawasak. Sa silangan, mula sa mga strategic base sa Wake Island at Hawaii, ang B-1B Lancer at B-52 strategic bombers ng US ay maaaring lumipad na nagdadala ng 12 dosenang long-range cruise missiles. Hindi na nila kailangang pumasok sa danger zone, ngunit mayroon pa rin silang sapat na lakas upang sirain ang mga strategic target na malalim sa mainland o ang mga fleet sa dagat mula sa libu-libong kilometro ang layo. At sa timog, ang Pilipinas ay talagang nagiging isang dambuhalang, hindi malulubog na aircraft carrier na humaharang sa West Philippine Sea. Hindi ito isang talinghaga. Ito ay isang tumpak na paglalarawan ng bagong military geographical na papel ng bansang ito. Isang serye ng tactical airfields, logistics bases, fuel depots at temporary airstrips ang mabilis na ini-upgrade at pinalalawak ng US military sa ilalim ng EDCA. Handa silang tumanggap ng daan-daang Allied fighter jets anumang oras, ginagawang isang dambuhalang launching pad ang Luzon na nasa tabi mismo ng China. 3 direksyon ng pag-atake, isang pangunahing target. Ang Beijing ay nakulong sa isang komplikadong strategic formation na hindi nila masisira sa pamamagitan ng walang laman na banta. Alam nila iyon. Dahil sa high-tech warfare era, ang mananalo ay hindi ang sumisigaw ng pinakamalakas sa media, kundi ang may kakayahang magbigay ng knockout blow bago pa man lumabas ang babala sa radar ng kalaban. Mga mahal na tagapanood, ang VIS na pumapalibot sa China ay hindi lamang humihinto sa 3 direksyon, hilaga, silangan at timog. Ang isang pinakabagong pag-unlad ay nagbabago ng lubusan sa geopolitical landscape. Ang pagpasok ng Southern Giant, ang Australia, sa labanan. Mula sa hilaga ay ang matalas na espada ng Hapon. Sa silangan ay ang bakal na kalasag ng US. Sa kanluran at timog ay ang outpost ng Pilipinas. At ngayon, opisyal na sinara ng Australia ang pagkubkob, ginagawang isang make or break na arena ang WPS kung saan walang daan pabalik ang Beijing. Kapag ang 4 na pangunahing kapangyarihan na ito, US, Hapon, Pilipinas, Australia, ay nag-activate ng war machine ng magkasama, nasasaksihan natin ang pagbuo ng isang unprecedented military super alliance sa kasaysayan ng kanlurang Pasipiko. Hindi ito hiwa-hiwalay na pagsasanay kundi ang sabay-sabay na koordinasyon ng mga nuclear aircraft carrier, 5th-generation stealth fighter jets, hypersonic missiles, at global satellite surveillance systems. Sa pinagsamang combat scenario na ito, wala nang anumang blind spot ang China upang magtago. Wala nang daan upang lumawak ng hindi sinusubaybayan at hinaharangan mula sa 4 na direksyon. Lalo na, ang paglahok ng Australia ay nagdadala ng isang estratehikong kahulugan na lubhang nakakatakot para sa Beijing, ang submarine force. Sa pamamagitan ng sikat na AUKUS Pact, ang Australia ay nasa proseso ng pagkuha ng mga halimaw sa ilalim ng karagatan, nuclear-powered submarines. Hindi tulad ng tradisyonal na diesel-electric submarines na kailangang lumabas upang mag-charge ng baterya, ang mga nuclear submarine ay maaaring sumisid ng malalim sa ilalim ng dagat sa loob ng maraming buwan, gumagalaw sa mataas na bilis, at nagpapanatili ng ganap na katahimikan. Sila ang mga tunay na multo
na maaaring tahimik na tumagos sa defense lines ng China, naghihintay sa ambush mismo sa mga daanan palabas sa dagat at nagbibigay ng knockout blow sa mga aircraft carrier o strategic submarines ng kalaban bago pa man mapansin ng sinuman ang kanilang presensya. Ang paglitaw ng Australia ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe. Ang West Philippine Sea ay hindi isang eksklusibong palaruan ng China at ang Pasipiko ay hindi isang lugar kung saan maaaring gawin ng Beijing ang gusto nila. Ngunit, mga mahal na tagapanood, ang bagay na nagpapahirap sa mga Chinese military planners ngayon ay hindi lamang nagmumula sa malalayong pangunahing kapangyarihan kundi mula sa matinding pagbabago ng saloobin ng mismong kapitbahay, ang Pilipinas. Hindi na tahimik ang Pilipinas. Hindi na sila nagtitiis at umaatras tulad noong mga nakaraang taon. Napagtanto ng Maynila na ang pagpaparaya ay nagpapataas lamang ng kasakiman ng malakas. Pinili nilang tumayo ng tuwid at nilagyan ang kanilang sarili ng pinakamatalim na pangil. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Ang pinakamalinaw na patunay ng metamorphosis na ito ay ang pagbili ng BrahMos shore-to-ship missiles, ang pinakamabilis na hypersonic cruise missile sa mundo. Ito ay isang tunay na game changer. Ang BrahMos, na may bilis na Mach 3, ay isang bangungot para sa lahat ng kasalukuyang missile defense systems sa mundo, kasama na ang Aegis at Andaan-daan systems. Kapag inilunsad, ito ay sumusugod sa target na may napakalaking kinetic energy na ginagawang halos imposible ang interception. Ang pag-deploy ng Pilipinas ng mga BrahMos battery sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Luzon at Palawan ay nangangahulugang nagtatag sila ng isang malaking kill zone na sumasaklaw sa lahat ng maiinit na pinagtatalunang lugar, kasama na ang Scarborough Shoal. Anumang Chinese warship, gaano man kalaki at moderno, kapag pumasok sa range ng BrahMos ay nagiging target ng kamatayan. Hindi na kailangan ng Maynila ng isang malaking fleet ng mga barkong pandigma upang harapin ng direkta ang nakatitindi na bilang ng China. Kailangan lang nila ng mga mobile missile battery na nagtatago at lumilitaw sa mga kagubatan, handang magbigay ng one-hit kill upang baliin ang gulugod ng fleet ng kalaban. Bukod pa rito, ang pagtanggap ng TC-90 reconnaissance aircraft mula sa Hapon at ang paggawa ng mga military base sa ilalim ng EDCA agreement bilang aktwal na combat outposts ay hindi matatawarang patunay na handa ang Pilipinas para sa pinakamasamang senaryo. Hindi ito walang kabuluhang pagpapakita ng puwersa. Ito ay seryosong paghahanda para sa digmaan at ang pilosopiya sa likod ng mga pagkilos na ito ay napakalinaw, matigas at malamig. Kung gusto mo ng kapayapaan, maghanda para sa digmaan. Sa pabago-bago na ika-21 siglo, ang kapayapaan ay hindi ginagarantiyahan ng walang laman na pangako o marupok na diplomatikong dokumento. Ang kapayapaan ay ginagarantiyahan ng lakas ng pagpigil. Sa modernong digmaan, ang mananalo ay hindi ang may pinakamaraming barko kundi ang may matatag na alyansa, superior na early warning radar system, stealth fighter jets na hindi nakikita ng kalaban, at mga barkong pandigma na kinokontrol ng artificial intelligence. Kung titingnan natin ang kasalukuyang balanse ng puwersa, sino ang nagtataglay ng lahat ng high-tech at strategic na elementong iyon? Ang sagot ay tiyak na hindi ang nag-iisa na China. Ito ay ang Hapon, US, Pilipinas, Australia Defense Alliance. Ito ang pinakamalaking, pinakamoderno at pinaka-combat-ready na military bloc na nabuo sa kanlurang Pasipiko mula noong Cold War. Ito ay isang mahusay na pader na itinayo ng kalooban at teknolohiya upang harangan ang pagbaha ng pulang alon sa timog. Bumalik sa kwento ng pagpopondo ng Taiwan sa pag-upgrade ng base ng Pilipinas. Ang ilang mga opinyon ay nagsasabing ito ay isang aksyon ng pagbili ng mga kaalyado gamit ang pera. Ngunit hindi, mga mahal na tagapanood. Ang pagtatasa na iyon ay mali at limitado. Ito ay isang matigas na pahayag pampolitika at militar. Kapag inilagay ng Taiwan ang milyon-milyong dolyar sa mesa, nagpapadala sila ng signal na ito ang huling linya ng depensa. Ito ang red line ng kalayaan at demokrasya at hindi ito kailanman lalampasan. Ang ugnayan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas ay hindi lamang humihinto sa pera.
Ito ay ang pagbabahagi ng kapalaran. Kung mawawala ang Taiwan, ang Pilipinas ang susunod na domino na babagsak. Sa kabilang banda, kung maneutralisa ang Pilipinas, mamamatay ang Taiwan sa pagkubkob. Iyon ang dahilan kung bakit ang kooperasyong ito ay mahalaga para sa kaligtasan. Ang TC-90 aircraft na lumilipad mula sa Luzon ay hindi lamang naglilingkod sa interes ng Maynila. Sila ang mga mata ng isang tumataas na alyansa. Sa bawat pag-ikot ng kanilang propeller, sa bawat pag-scan ng kanilang radar sa karagatan, ang Beijing ay sinusubaybayan sa bawat hakbang. Walang barko, walang eroplano ng China ang makakagalaw nang hindi na itala at nasuri. Huwag tayong hayaang dayain ng napakalaking propaganda machine ng China. Ang mga satellite images na nagpapakita ng daan-daang fishing boat na nakapila, ang footage ng mga dambuhalang Coast Guard fleet na nagbobomba ng tubig, lahat ay ang tip lamang ng iceberg. Ito ay psychological warfare upang magdulot ng takot. Ngunit sa modernong aktwal na labanan, ang dami ng mga fishing boat o white-hulled vessels ay ganap na walang kabuluhan laban sa firepower ng high-tech na sandata. Isipin ang isang direktang confrontation scenario kapag ang F-35B ay lumipad ng patayo mula sa Japanese aircraft carrier at ang radar ng kalaban ay hindi makapagbigay ng alert signal. Kapag ang mga hypersonic cruise missile tulad ng BrahMos, YJ-12 o Harpoon ay sumugod sa bilis na hindi ma-intercept mula sa mga stealth base sa malalim na kagubatan o mula sa mga submarine sa ilalim ng dagat. Sa oras na iyon, ang mga dambuhalang aircraft carrier tulad ng Liaoning o Shandong ng China kahit na sinamahan ng isang buong fleet ay magiging walang iba kundi malalaking, mabagal at hindi gumagalaw na target sa gitna ng karagatan. Madalas na tinatawag ng China ang Strategic Defense Alliance na ito bilang ilusyon ng kanluran at ng mga vassal states. Ngunit mga mahal na tagapanood, mula sa bagay na tinatawag nilang ilusyon, isang tunay na bangungot ang nabubuo at sumasaklaw sa ambisyon ng Beijing. Nagbago ang labanan. Ang mga ngaso ngayon ay nasa panganib na maging biktima. At kung isang araw ay maganap ang pinakamasamang senaryo, kung ang mga labi ng Liaoning o Shandong ay nakahiga ng malamig sa ilalim ng West Philippine Sea, hindi lamang ito ang pagkatalo ng isang military campaign. Ito ang pagbagsak ng buong confrontation, ang pagtatapos ng alamat ng mapayapang tumataas na kapangyarihan na maingat na inilarawan ng Beijing. Ito ang pagkabangkarote ng diskarte ng paggamit ng soft power at economic pressure upang mambuli ang mga kapitbahay. Ang alyansang Hapon-US-Pilipinas-Taiwan ay hindi na hiwa-hiwalay na piraso. Sila ay pinagsama-sama sa isang matatag na pader na bakal. At ang China, kasama ang lahat ng propaganda pressure nito, kasama ang libu-libong fishing boat militia, ay hindi pa rin makahanap ng crack upang masira ang unified bloc na iyon. Sila ay humahampas sa bato. Sa harap ng lalong malinaw at mapanganib na mga pagbabago sa WPS, ang mga elemento ng alyansa ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng marupok na strategic balance. Hindi nag-aalangan ang Taiwan na mag-alok ng pondo at kahit na maglipat ng teknolohiya upang i-upgrade ang defense infrastructure sa Pilipinas, hindi itinatago ng Hapon ang pag-deploy ng kanilang long-range combat capability gamit ang helicopter carriers at stealth fighter jets. Ang US ay nagpapanatili ng tuloy-tuloy na presensya ng aircraft carrier strike groups handang makialam sa loob ng 24 na oras. Ang lahat ng mga piraso na iyon ay lumilikha ng isang strategic fortress, isang ika-21 siglo na Great Wall sa dagat ng mga kaalyado upang labanan ang lahat ng gawa ng agresyon at pagpapalawak. Ngunit ang kwento ay hindi humihinto doon. Mayroon pa ring mahalagang tanong na may kaugnayan sa panahon na kailangang itanong at sagutin. Ang pagtanggap ba ng Pilipinas ng pondo at direktang military aid mula sa Taiwan ay dapat ituring na isang bagong precedent, isang mahalagang bahagi ng kolektibong defense strategy sa Pasipiko? Ang Hapon ba, kasama ang kanilang mapayapang konstitusyon na binibigyang kahulugan muli at ang kanilang lalong lumalawak at modernisadong military capability, ay talagang may kakayahan at pampulitikang determinasyon na palubugin ang Chinese aircraft carrier sa kaso ng buong labanan? O iyon ay isang deterrent bluff lamang? At ang pinakamahalaga,
Mayroon bang sapat na tibay ang alyansang ito upang mapanatili ang presyon kapag naglunsad ang China ng mga economic at diplomatic retaliation? Ang mga internasyonal na tagamasid, mga nangungunang eksperto sa militar, at ang pandaigdigang strategic community ay lahat ay nagpipigil ng hininga, maingat na sinusubaybayan ang bawat maliit na galaw. Sinusuri nila kung paano gumagana ang alyansang ito, nagre-react, at nagko-coordinate sa harap ng mga pagsubok ng Beijing. Ang isang maling hakbang, isang hindi tumpak na kalkulasyon mula sa sinumang panig ay maaaring magsimula ng pulbura sa pinakamainit na rehiyon ng planeta. At tayo, na sumusubaybay sa daloy ng kasaysayan, ay maghihintay at makikita kung saan dadalhin ng mga susunod na pag-unlad ang rehiyon na ito. Magiging magulo ba ang West Philippine Sea? O makakahanap ito ng bagong balanse batay sa lakas ng pagpigil? Ang sagot ay nasa hinaharap pa rin, mga mahal na tagapanood. Sinuri na natin ng sapat ang estratehiya at ang mga pampulitika na hakbang. Ngayon, samahan si Wastong pag-analisa sa Situation Room para magsagawa ng isang mapangwasak na simulation ng hypothetical war. Itakda natin ang orasan sa 0. Ipagpalagay na dumating na ang nakamamatay na sandali. Ipagpalagay na ang Beijing, dahil sa ilang kadahilanan maaaring isang aksidente sa banggaan sa dagat hindi makontrol na paglala o isang mapangahas na desisyon mula sa pinakamataas na antas ay nagpasya na lumampas sa red line. Naglunsad sila ng kampanya ng muling pagsasama sa pamamagitan ng puwersa. Ano ang mangyayari sa unang 24 na oras? Magiging katotohanan ba ang babala ng Hapon na palubugin ang aircraft carrier o wawasakin ba ng 30 barkong pandigma ng China ang defense line ng Pilipinas sa isang iglap? I-fasten ang inyong seatbelts dahil papasok tayo sa isang senaryo ng literal na impyerno sa lupa. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Ang lahat ay nagsimula hindi sa isang formal na deklarasyon ng digmaan sa telebisyon kundi sa kaguluhan sa Scarborough Shoal. Isang dambuhalang Chinese Coast Guard vessel sa pagtatangkang harangan ang Philippine Supply Vessel ay nagsagawa ng direktang pagbangga sa mataas na bilis. Ang Philippine vessel ay napunit ang hull at agad na lumubog. Ang mga tripulante ay namatay sa gulat. Isang malapit na Philippine frigate ang nagpaputok ng 70mm naval gun bilang babala. Iyan ang dahilan na hinihintay ng Beijing. Agad, ang 30 barkong pandigma na nag-aabang sa labas ay nakatanggap ng utos na lumipat sa combat status mula sa mga vertical launch system sa Type 052D destroyers. Isang serye ng YJ-18 anti-ship cruise missiles ang lumabas, sumusugod sa subsonic speed malapit sa ibabaw ng dagat na tumatama ng diretso sa Philippine vessels at coastal bases sa Luzon. Kasabay nito, ang mga early warning radar station ng Pilipinas ay nabulag ng lubusan ng isang preemptive electronic warfare attack mula sa Chinese jamming aircraft. Nagpadala ang Maynila ng apurahang distress signal sa lahat ng frequency. Agad na in-invoke ng Presidente ng Pilipinas ang Artikulo 4 at 5 ng Mutual Defense Treaty sa US. Sa Washington, iniutos ng Presidente ng US ang pag-activate ng OPLAN 50XX Combat Plan, ngunit hindi naghintay ang China para sa reaksyon ng US. Ang Strategic Missile Force ay nagpaputok ng kanilang trump card, ang DF-21D at DF-26 anti-ship ballistic missiles na tinawag na carrier killer. Ang mga target ay hindi lamang ang papalapit na US warships, kundi pati na rin ang mga airbase sa Okinawa at Guam. Ang himpapawid ng kanlurang Pasipiko ay napunit ng mga puting usok mula sa mga ballistic missiles. Nakita ng US Space-Based Infrared System Early Warning Satellite System ang daan-daang heat signatures na sumusugod sa upper atmosphere. Ito ang sandali na ang Japan-US Joint Missile Defense System ay nasubok sa pinakamataas na limitasyon. Ang mga Aegis system sa Congo-class at Alabama-class destroyers ay naglunsad ng SM-3 Block IA interceptor missiles sa labas ng atmosphere. Ang kalangitan sa gabi ay nagliwanag na parang araw dahil sa mga high-altitude nuclear explosions at ang mga mainit na metal debris. Naharangan ng bakal na kalasag ang 70% ng mga missile, ngunit ang natitirang 3% ay nakalusot na nagdulot ng matinding pinsala sa mga airstrip sa Kadena at Guam.
Ang pagbagsak ng Chinese missile sa teritoryo ng Hapon ay opisyal na nag-activate ng karapatan sa kolektibong depensa. Nagdeklara ng pambansang emergency ang Prime Minister ng Hapon. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay nakatanggap ng utos na isagawa ang panata na palubugin ang fleet ng kalaban sa karagatan timog ng Ryukyu Islands, kung saan ang Liaoning Carrier Strike Group ng China ay gumagalaw upang harangan ang US reinforcement route. Isang tahimik na bangungot ang nagsimula. Ang Soryu at Taigei-class submarines ng Hapon, ang pinakatahimik na mga mamamatay sa mundo dahil sa lithium-ion battery technology, ay nag-aabang sa ilalim ng dagat sa loob ng ilang araw. Ang mga tripulante sa Liaoning ay walang kamalay-malay na sila ay naglalayag mismo sa ibabaw ng torpedo tube hatches. Nang maipadala ang nakakode na utos ng pag-atake, sabay-sabay na nagpaputok ang mga Japanese submarine ng Type 89 heavy torpedoes at UG-84 Harpoon anti-ship missiles. Kasabay nito, mula sa mga forward islands ng Ishigaki at Miyako, ang Type 12 shore-to-ship missile batteries ng Japanese Ground Self-Defense Force ay naglunsad ng isang salvo ng saturation attack. Ang close-in weapon system sa Chinese escort vessel ay umungol, sinusubukang pabagsakin ang mga banta, ngunit napakalaki ng dami ng missile na nagmumula sa ilalim ng tubig at sa baybayin. Dalawang Type 89 torpedoes ang pumunit sa bakal na hull sa kaliwang bahagi ng Liaoning. Isang Type 12 missile ang tumama sa command bridge. Ang dambuhalang barko ay nanginginig ng husto, nasusunog ng matindi. Dose-dose ng aircraft sa flight deck ang nadulas sa dagat. Ang alamat ng Chinese naval power ay nagsimulang lumubog sa madilim na tubig. Habang nagpapanik ang Chinese naval formation dahil sa sorpresa na pag-atake ng Hapon, nagsimula pa lamang ang tunay na bakal na suntok ng US mula sa silangan. Wala sa abot ng mga Chinese missile, ang B-1B Lancer strategic bombers ay naglunsad ng daan-daang long-range anti-ship missiles. Ang mga matalinong missile na ito ay automatikong naghahanap ng target, umiiwas sa air defense radar, at sumusugod sa natitirang Type 055 destroyers ng China tulad ng gutom na piranha. Sa himpapawid, ang mga F-35C at F-A-18E F Super Hornet squadrons na lumipad mula sa USS Ronald Reagan aircraft carrier ay nagsimula ng air cleaning operation na humaharap sa Chinese J-20 at J-16 fighter jets. Isang malakihang, magulong air combat, ang pinakamalaki sa siglo, ang sumiklab sa himpapawid ng Luzon Strait. Bagaman ang J-20 ay isang nakakatakot na kalaban, sa suporta ng E-2D Hawkeye early warning aircraft at ang data link sharing system, ang mga piloto ng US at Hapon ay unti-unting nakakuha ng kalamangan na itinulak ang Chinese Air Force pabalik sa mainland. Sa timog, hindi na natili ang puwersa ng Australia. Ang P-8A Poseidon anti-submarine patrol aircraft ng Royal Australian Air Force kasama ang US submarines ay nagtatag ng isang anti-submarine wall sa Bashi at Palanan Straits. Anumang Chinese submarine na sumusubok na tumawid upang atakihin ang US fleet ay natutuklasan ng mga sonar buoy at nawasak ng Mk-54 torpedoes. Bumalik sa Philippine front, ang 30 Chinese warships ay nawalan ng suporta mula sa Air Force at aircraft carrier. Sila ay nahiwalay. Ito ang sandali para magbigay ng mapagpasyang suntok ang Pilipinas. Mula sa mga lihim na base sa mga gubat ng Palawan, ang BrahMos hypersonic missile batteries ay nakatanggap ng target data mula sa Japanese TC-90 reconnaissance aircraft at US drones at nagpaputok. Ang utos ay inilabas. Ang mga BrahMos missile ay sumugod sa bilis na Mach 3. Walang pagkakataon ang defense system sa Chinese vessels na mag-react. Sa loob lamang ng 30 minuto, isang serye ng Chinese landing ships at frigates ang nasunog ng matindi. Ang Scarborough Shoal ay naging sementeryo ng barkong pandigma. Ang plano ng Beijing na sumalakay at sumakop ay nawala sa hangin sa harap ng firepower ng isang bansa na minamaliit nila. Mag-iwan ng komento at like para suportahan ang diwa, mga kaibigan. Isang araw ang lumipas. Ang usok at apoy ay sumasakop sa kanlurang Pasipiko. Ang Chinese aircraft carrier fleet ay paralisado o lumubog. Ang kanilang coastal missile bases ay nalantad at tumanggap ng counter-attack mula sa Tomahawk cruise missiles.
Ang plano ng Beijing na magbigay ng mabilis na knockout blow upang hindi makialam ang US ay nagdusa ng matinding pagkatalo sa harap ng lakas ng Vice Alliance. Sa Zhongnanhai, isang mabigat na kapaligiran ang bumalot. Nahaharap sila sa isang brutal na katotohanan. Masyado nilang minamaliit ang determinasyon ng Hapon, ang teknolohikal na lakas ng US at ang katatagan ng Pilipinas. Sila ay napalibutan, nahiwalay, at ang kanilang naval fleet, ang tool upang makarating sa malaking dagat, ay nawawasak bawat oras. Sa puntong ito, ang China ay nakaharap sa dalawang pagpipilian at pareho silang masama. Ang isa ay tanggapin ang tactical defeat, umatras upang mapanatili ang natitirang puwersa na nangangahulugang pagkawala ng mukha sa harap ng mundo at ang pagbagsak ng Great Chinese Dream. Ang pangalawa ay ang paglala ng digmaan sa nuclear level o pag-atake sa mga lungsod ng Hapon at US. Nangangahulugan ito ng mutual destruction at ang pagtatapos ng modernong sibilisasyon. Ang unang 24 na oras ng hypothetical war na ito ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang aral sa high-tech warfare era at mahigpit na military alliances. Ang dami ng barko o malalakas na banta ay hindi maaaring palitan ang aktwal na combat capability. Pinatunayan ng Hapon na hindi sila nagbibiro. Ang babala na palubugin ang aircraft carrier ay isang aktwal na posibilidad na ginagarantiyahan ng Type 12 missiles at ng mga Ghost submarine. Ang wargame scenario na ito, bagaman hypothetical, ay batay sa pinakatumpak na pagsusuri ng mga asset, teknolohiya at military doctrine ng bawat panig. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang Beijing, gaano man kaagresibo, ay hindi pa nangangahas na lumampas sa huling red line. Alam nila na ang presyo na babayaran ay hindi lamang masakit kundi pagkawasak. Ngunit mga mahal na tagapanood, ang digmaan ay hindi kailanman nagaganap alinsunod sa mga senaryo sa papel. Ang pinakamalaking variable ay nakasalalay pa rin sa kalooban ng tao. Mapapanatili ba ng mga pinuno ang kanilang kalmado kapag nagsimulang lumipad ang mga missile? Mayroon bang pagkakamali sa kalkulasyon na hahantong sa pandaigdigang pagkawasak? Ang sagot ay nasa hinaharap pa rin sa mga mainit na balita araw-araw. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang panahon ng strategic ambiguity ay nagtapos na. Ang panahon ng patas na kompetisyon at direktang paghaharap ay nagsimula na. Salamat sa inyo sa pagsama kay wastong pag-analisa sa serye ng malalim at kapanapanabik na pagsusuri na ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyon at pananaw na ito, huwag mag-atubiling i-click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell. Iyan ang pinakamahusay na paraan upang hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na ulat ng strategic analysis, kung saan patuloy naming susuriin ang mga military hotspots sa buong mundo nang may matalas at walang kompromisong pag-iisip. Iwanan ang inyong komento sa ibaba. Ano ang iniisip ninyo tungkol sa babala ng Hapon? Mangangahas ba ang China na atakihin ang Taiwan at Pilipinas? Alam na ang presyo na babayaran ay ang sarili nitong pagkawasak? Gusto naming marinig ang inyong pananaw, ang mga mahuhusay na strategist sa ating komunidad. Paalam at magkita-kita tayo muli.